masaya at masiglang araw sa ating mga mag-aaral sa ika-4 na baitang. Malugod namin kayong inaanyayahan na manood dito sa Tirad Pass Network DepEd Candon City Teleskwela. Kanlungan ng kaalaman tungo sa kahusayan at kaunlaran. Tara na! Ako si Teacher Marjorie, ang inyong magiging guro sa edukasyon sa pagpapakatao. Nawa kayo'y maging aktibo sa ating talakayan. Ang pamagat ng ating aralin ay, pagkakamali ko, itutuwid ko. At ito ay nakapaloob sa ikalawang unit sa unang module. Ngayon, ang araling ito ay nakabatay sa most essential learning competency na nakapagpapakita ng pagkamahinahon sa damdamin at kilos ng kapwa tulad ng pagtanggap ng sariling pagkakamali at pagtutuwid ng bukal sa loob. Ngayong araw, ang ating layunin ay nakapagsasagawa ng pagkamahinahon sa damdamin at kilos ng kapwa tulad ng pagtanggap ng sariling pagkakamali at pagtutuwid ng bukal sa loob. Bago natin simulan ang talakayan sa araling ito, balikan muna natin ang ating napag-aralan noong nakaraan. Halina't ating tukuyin ang damdamin ng bawat mukha at isulat sa isang papel o kaya sa kwaderno ang inyong mga sagot. Bibigyan ko lamang kayo ng 5 segundo upang pag-isipan at isulat ang inyong mga sagot. Handa na ba kayo? Umpisahan na natin! Para sa unang larawan. Tama! Ang sagot ay lakas loob. Para sa ikalawang larawan. Tama! Ang sagot ay masaya. Para sa ikatlong larawan. Tama! Ang sagot ay malungkot. Para sa ika-4 na larawan. Magaling! Ang sagot ay galit. At para naman sa panghuling larawan, mahusay. Ang tamang sagot ay masakitin. Ngayon, simulan natin ang aralin ngayong araw sa mga katanungan na gagabay sa inyo upang lalo ninyong maintindihan ang aralin na ito. Una, paano mo tatanggapin ang iyong sariling pagkakamali? Pangalawa, maitutuwid mo ba ng bukal sa iyong kalooban ang mga pagkakamaling nagawa mo? Handa na ba kayo? Basahin natin ang isang kwento na may pamagat na parol ni Carla. Pagkatapos nito ay sasagutin natin ang mga tanong. Ang parol ni Carla. Nagmamadali si Carla sa pagpasok sa paaralan. Masayang-masaya siya sapagkat natapos niya ang kanyang proyektong parol. Katulong niya ang kanyang buong pamilya sa paggawa nito. Habang bitbit niya ang parol, ay nasagi siya ng isang batang nakikipaghabulan sa kaklase nito. Dahilan upang mapahagis ang bitbit na parol ni Carla at ito ay nasira. Halos umiyak na si Carla
sapagkat mahuhuli na siya sa kanyang klase at nasira pa ang kanyang proyektong parol. Nako! Paano na iyan? Wala na akong ipapasa kay ma'am. Himutok ni Carla. Pasensya na, hindi kita napansin kasi naghahabulan kami. Paumanhin ng batang nakasagi. Tutulungan na lamang kitang mabuo ulit ang parol. Wika naman ng batang nakasagi. Pumayag naman si Carla at magkasama silang nagpaliwanag sa guro kung bakit nasira ang parol. Nang araw ding iyon ay magkatulong na ang dalawang bata sa pagbuo ng parol ni Carla. Magkasama nila itong ipinasa sa guro at naging magkaibigan pa silang dalawa. Naunawaan niyo ba ang kwento, mga bata? Ngayon, sagutin natin ang mga sumusunod na tanong. Bibigyan ko lamang kayo ng 10 segundo para sagutin at isulat ang inyong sagot. Para sa unang tanong, ang paghingi ba ng paumanhin ay ang tamang gawin ng batang nakasagi ayon sa kwento? Magaling! Tama ang ginawa ng bata. Humingi siya ng paumanhin. Pangalawang tanong. Kung ikaw si Carla, anong mararamdaman mo sa nakasagi sa iyo? Tama! Maaari kang magalit, malungkot at manghinayang sa nakasagi sa kanya. Pangatlo, paano itinuwid ng batang nakasagi ang kanyang pagkakamali? Magaling! Itinuwid niya ito sa pamamagitan ng paghingi ng pasensya at tutulungan na lamang niyang mabuo ulit ang parol. Pang-apat, sa iyong palagay, ano ba ang ibang paraan upang maituwid ang nagawang pagkakamali? Magaling! Maaari silang makiusap sa guro at ipaliwanag ang nangyari sa parol ni Carla kung bakit ito nasira at hindi nakapagpasa sa tamang oras. Magaling! Batid kong naunawaan ninyo ang ating binasang kwento dahil nasagot ninyo ng tama ang mga tanong. Ngayon ay ating susubukin ang inyong kakayahan sa pagsagot ng activity. Punan ang patlang ng tamang salita mula sa jumbled letters batay sa kasabihan ng isang Tsinong pilosopo na si Confucius. Isulat sa kwaderno ang sagot sa loob ng 30 segundo. Handa na ba kayo? Simulan na natin! Ang oras nyo ay magsisimula na. Tapos na ang inyong oras. Narito ang mga tamang sagot. Huwag mong gawin sa kapwa mo ang
ayaw mong gawin sa iyo? Basahin nga natin ulit mga bata. Huwag mong gawin sa kapwa mo ang ayaw mong gawin sa iyo. Magaling! Mga bata, laging tatandaan na walang tao dito sa mundo na namumuhay na walang pagkakamali. Subalit, ang pahayag na ito ay hindi natin dapat abusuhin. Nararapat itong gawing panuntunan upang maiwasan ang pagkakamali at makasakit sa damdamin ng ating kapwa. Isang positibong kaugalian ang paghingi ng paumanhin na dapat makasanayan mo bilang isang bata. Kinakailangang isapuso at isabuhay ang mga natutuhan sa naranasang pagkakamaling nagawa upang maiwasang makasakit ng damdamin sa iba at hindi na ito maulit pa kailanman. Ang pagtanggap ng sariling pagkakamali at pagtutuwid ng bukal sa loob ay tanda ng pagiging mahinahon at maunawain sa damdamin ng kapwa. Ito ay nagtataglay ng kabutihan at magandang asal. Napakagaling ninyo mga bata! Tingnan natin kung lubos ninyong naintindihan ang ating leksyon sa araw na ito. Mangyaring maglabas ng isang papel upang doon isulat ang inyong sagot. Makinig mabuti at basahin ko ang panuto. Lagyan ng check ang sumusunod na mga salita o pangkat ng mga salita na nagpapakita ng paghingi ng paumanhin at X naman kung hindi. Bibigyan ko kayo ng 5 segundo bawat bilang upang pag-isipan at isulat ang sagot sa inyong papel. Handa na ba ang lahat? Para sa unang bilang. Pasensya na po, hindi ko na po uulitin. Tapos na ang inyong oras. Magaling! Ang tamang sagot ay check. Susunod, wala akong pakialam. Tapos na ang inyong oras. Magaling! Ang tamang sagot ay X. Pangatlo, patawarin mo ako. Mahusay! Ang tamang sagot ay check. Pang-apat, buti nga sa'yo. Tapos na ang inyong oras. Mahusay! Ang tamang sagot ay X. At ang panghuli, ikaw kasi. Tapos na ang inyong oras. Magaling! X ang tamang sagot. Napakahusay ninyong lahat. Inaasahan ko na marami kayong mga natutunan sa aralin natin sa araw na ito. At laging isasabuhay nyo sa pang-araw-araw na pamumuhay. Laging tatandaan na kapag nagkamali ka, humingi ka ng pasensya at gumawa ka ng tamang paraan upang itama ang pagkakamali mo. Salamat sa inyong pakikinig at panonood. Ako si Ginang Marjorie Lozano. Hanggang sa muli mga bata, paalam!